yung matulungan tayo lahat. Yes. At yan, may mga kaagibat na Supreme Court order. Meron po yan, Kap. Na-check mo na ba yan, bro? Meron yan, no? Na court order? Supreme Court order. Supreme Court? Baka wala, bro, ha? Ipaki-double check lang yung yung isang copy niya. Paki-double check na ito. Paki-double check lang dito yung kasi yan ang pinaka-importante. Ito kaya sa akin to hawak ko to Nandyan na po. Napatawag na, nasa na si Sosi? Patawag na. Ito po, Kap, ito po ang patunay dyan, Kap, na talaga yung sino po ang tunay na may court order na po ito. Supreme Court Order 1974, 76, 77, to 78. May declaration na po, principle in the state policy. Sino talaga ang tunay nagmamay-ari ng lupain ng buong Pilipinas, at saka mayroon na po certification sa LRA. Ito po yung natin, Kap, ito po yung receiving titulo po ng lupa. Kasi ako mismo, Kap, ako mismo talaga, kami mismo ang nagpapadala ng mga memorandum of agreement sa lahat ng sama sa Ombudsman, LRA, Bureau of Land, LRA, na malaman nila na sino talaga ang tunay na nagmayari. At ito na po, lumabas na po siya. Pero hindi ibig sabihin na aagawin ang lupa. Hindi po. Para po ipamahagi ng maayos ng mga sambayan ng Pilipino. Dahil base po sa Supreme Court Order, ang sambayan ng Pilipino po, ang tunay na nagmayari ng lupa. Kaya malinaw naman po malinaw naman po na ang gobyerno ay ang sambayan ng Pilipino. At ang Republic of the Philippines, yan po ang namamahala ng gobyerno. Kasi tayo po ang gobyerno Kaya ang lupain ay pag-aari ng gobyerno. Pag-aari po natin lahat. Wala pong sino ang nagmamay. Kasi malinaw po dito sa sino po marunong? Nagkarap na sila sa lupa. Yung isa lang po ang kaharap nila. Ito po ang ang umpisa po, Kap, Emilio Aguinaldo, yan po ang pinakaunang presidente po sa Pilipinas. Ang linaw po dito 1898, Aguinaldo Baro, Davao City, Rwandas. Ito na pong titulo na yung pinakita ko kay Kap kanina, na may silyado po ng Supreme Court. Dahil ang Supreme Court po kasi yan po ang matataasang hukuman, at kasama po siya sa 35 regulatory bodies na namamahala po sa buong mundo. Kasama na po ang Central Bank of the Philippines, SIC, kasama po yan sa 35 regulatory bodies. For collateral of 20 million directly to US Treasury. President Emilio Aguinaldo returned from exile and on 12 of June 1898, kaya mayroon tayong kalayaan. In Kawit, Cavite, proclaimed that the Filipino people who have no land property anymore. Ibig sabihin, ang sambayan ng Pilipino ay wala palang lupa. At ang Republic of the Philippines, sa pamumuno, sa unang presidente natin, ay umuo pa lamang sa bansang Pilipinas. Bakit? Ito po because it was sold already to Cruz Villamor Talianos family clan since 1810 to 1890. Ang tanong, kailan nag-umpisa ang Republic of the Philippines? 1898. Ang nakalagay rito, 1810 at saka 1890. Malinaw. President Emilio Aguinaldo on the 20 of January 1899 called a new Congress meeting held in Barasuen Church, Malolos, Bulacan. A law had been authorized the floating loan amounting to 20 million pesos and decree fast resolution number 01, a declaration of intent to the owner of city 01-4, may dalawang derogatives, TCT 408 and TCT
498 to avail and use the property as collateral under the bilateral Mansfield Breakthrough Successor Agreement for 50 years in the Philippines and 20 years to the other countries maturity 2005 plus 400 metric tons of gold, then government liable to pay yearly interest of 1% per annum under mutual trust deposit. Done in the United States of America this 12 of June 1898. Yun po ang Nasasakop na po ba yan ng katotohanan. Local of Government Code of 1991? Ano po yung Nasakop na po yan ng Local Government Code of 1991. Ito. ito siya. Hindi po. Hindi po, Ano yan? old. Ano yan? Kasi- Old pa yan eh. Old po yan eh. Ito po ang kauna-una sa wala. Kaya nga ang Yun po yung, yun po Ang panahon ni Emilio Aguinaldo. Ayon po sa nabasa, ayon po sa napakinggan ko at sa hindi ko naman din alam lahat ha. Oh, sige po. Hindi ko naman Sige din po. alam lahat. Sige, maganda po yung mag-share tayo kasi Hindi ko naman din mas, alam. mas maganda po yung i-share natin Kap, Meron kasi po ito kasi napakalalim po Local talaga to. Government Code of 1991. Ayon po sa nabasa nyo is yung unang panahon po kasi talaga ang Pilipinas, isang malaking ano lang naman tayo eh, isang malaking isla, isang malaking walang nagmamay-ari kundi Pilipino. Oo, Oo, di ba? Pero dumating po yung yung panahon na siyempre dati nga ang lupa pinapalit lang ng kalabaw eh. Aha. Di ba? Mhm. Ang lupa, kung ano yung binakuran mo, yun na. Opo, tama. Pero ngayon po, may tinatawag po tayo ngayon na batas na kailangan nagbabayad ka ng bilyar, kailangan nagbabayad ka ng kung yung titulo mo, dokumentado. Yung nasasakupan ng lupa mo is documented. Kailangan may hawak kang mga papeles. Apa. Kaya hindi tayo pwede mag-base sa mga pinasa lang natin noong una pang panahon. Apa. Yun pong binabanggit ni Ko is yun lang po yung ayon sa nalalaman Dahil ko. sana, yun Kunyari, ang naabutan ng ating... kunyari kami, example, bumili kami ng lupa doon sa may-ari na una. Kunyari, kaila sa inyo po, sir, yung lupa na yun. Binili namin yung lupa, binili ng family ko. Nung una pang panahon din. Kung pa nga, kailangan may deed of sale yun. Kailangan yung titulo ng lupa, hawak rin namin. Yun po yung tinatawag na pagbili ng lupa. Kasi example lang, ano bang term ng kunyari nag-squat doon sa bakante lote. Nag-squat doon sa may tabi ng creek. Ang creek po talaga sa mamamayan yan. Dapat nga walang bahay doon eh. Kasi creek yun. Creek yun. Kasi pag Tama po, yun ang naalisin natin. walang titulo yun. Walang titulo ang creek. Walang titulo ang ilog. O kunyari, ilog ng may kawayan. Ilog ng may kawayan. Ang ilog ng may kawayan, para sa may kawayan yun. E tinayuan na ng mga bahay sa gilid, sa gitna. O kumitin ngayon yung ilog natin. Walang titulo, yung bahay nila sa gilid. Diba? Walang may-ari no, kundi tiga may kawayan. Hindi porket tayo doon ng bahay, is atin na yung lupa na kinatitiligan niya. Pag ginamit yun ng local government natin, o obligado, papaalisin po tayo doon. O yun po yung pinapoint ko na meron pong batas na merong pagmamay-ari ang gobyerno, may pagmamay-ari ang bawat isa po sa atin. Yun po yung pinababatid ko. Yung karapatan, yung bawat isa. Pero ibig sabihin, hindi porkit pagmamay-ari ng sambayan ng Pilipinas, is tatayuan natin. Dahil, syempre, creek niya yun eh. Tinayo natin kaya, di lumitak creek natin. Di ba? Ganun yun eh. Ayos po yan. Ito, ganito yung Kap. Nakita ko, dapat idaan nyo po ito sa court. Tapos na po to. Ayaw. Sa korte? Tapos na po to eh. May court order na nga eh. Kaya nga pwede nating basahin. Protektado po to ng 16 court order with finality. Ngayon, hindi naman pwede. Kung sasabihin natin, Kap, na
ang lupain ay pag-aari ng Republic of the Philippines. Ang linaw kasi sa umpisa na umuupa, ang umuupa ay hindi pwedeng aangkinin niya sa kanya. Siya ay namamahala lamang administrador kagaya sa atin ngayon. Kaya nga tayo na ang ginawang administrator sa tunay na magmamaya para ipamamahagi na sa sambay ng Pilipino dahil base sa court order na protektado ng 16 court order with finality na ang mga lupain, ang lupain ng buong Pilipinas ay ang beneficiary po ay peoples of the Philippines. At wala po tayong karapatan kung sino mang mga namamahala dyan na papaalisin natin ang mga sinuman na nakatira dyan. Bakit? Kasi protektado tayo ng batas. Nasa ano po yan, sa ID po natin yung EFRA Law 1997, Republic Act 8371. Yan po ang hindi alam ng karamihan na pag ikaw ay nakatira dyan, walang sinuman na magpapalisan. Maliban lang kung may court order. Yun po siya. Kaso lang ang iba kasi gumagamit kasi ng dahaskap eh. Kailangan kasi ang proseso kasi dito, kailangan mayroon tayong court order na magpapatunay. Ang problema padadalhan ng mga pulis ay hindi pwede 'yon. May punta ng hubad demolition team na. Wala naman po. Kasi base saan yung pinaserok ko kanina. Kasi mayroon CNA na sila. Ha? Kahit lang siguro, parang Hindi na tawagan niyo po siya Kasi inano namin si Sir Armando, na sir, wag na po tayo dito mag-usap sa barangay. Kung gusto po, hindi kasi maayos yung usapin na yan, diretso na lang sa korte. Ayaw naman niya kasi gusto niya dito mag-usap. Walang mangyayari nga. Hindi, kung na may CFA na sila, hindi okay na yun. Sa court na sila dapat. Hindi Kailan nila nakuha yung CFA nila? Last week po. O paano nagkaroon ng court order kung last week lang nakuha yung CFA? Okay po yung sinasabi ng... yung court order po nito, yung penalty po pa yan, 73 ba yan bro? 1974, 1970. Tama po yung court order doon. Ito po. Issue ngayon. Matagal na po to. Kaso lang, ilan ng mga... Kasi ang Alpha Omega kasi sir, ICAP, programa po ito ng Diyos. Ngayon, ang Board of Trustee po kasi ng Alpha Omega World Peace Development Marshall Program, yun po ang lahat ng presidente po sa buong mundo. Kaya nga na-overdue na po yung programa ng Diyos yung United Nations ECOSOC, Article 55, 57, 63 up to 71 na dapat pag yun ang na-implement, wala na sanang mahirap na mga Pilipino. Kasama po tayo doon. Kasi tayo lahat ay mga beneficiary. Kaya lang marami naghihirap ngayon dahil ang tunay na central bank natin na yun sana ang magpapayaman sa atin, ang problema ay na-charter po yan ni Tabaco noong 1993. Si Ramos, Fidel Valdez Ramos, na-charter po niya. Kaya hindi po magagawa ng ating hari, gawa po ng ang presidente po kasi ang Board of Trustee, Board of Governor ng Alpha Omega. Kaya ang tanging solusyon dito ay ang reactivation ng Central Bank of the Philippines. Kaya siya lumapit sa atin mga Pilipino para siya itulungan. Bakit? Dahil nasa atin ang constitutional sovereign patrimonya. Nasa atin ang patrimonya. Bakit? Dahil ang presidente kasi ang binuto natin. Yan kasi siya kasi ang Board of Trustee, Board of Governor. Kailangan tulungan natin siya na hingin sa ating presidente na ibalik ang tunay na Central Bank of the Philippines para doon tayo mag-imprenta ng maraming pira. Dahil ang kayamanan sa buong mundo ay ginto. Kaya nga nag-financial na ang collapse na po ang buong mundo dahil po matured na po ang bilateral, nung binasa ko kanina, bilateral Mansfield Victor Successor Agreement. Yun po ang agreement. Kaya kasama po ang OCT 014 na ang lupain ng buong Pilipinas, kasama po yan sa bilateral na binak-up po, kasama po ang ginto. Dahil dito po nilibing ang mga ginto sa Pilipinas sa 176 na site. Kasama na yung 13 majority site, yung King Solomon David site, Garden of Eden site. Dito po, kaya kasama. Ngayon, nag-mature na ang bilateral Mansfield Successor Agreement, kaya bawal na ang lahat ng central bank sa buong mundo na mag-imprinta ng pera. Kagaya ng central bank natin ngayon, saan nag-imprinta yan?
na may sarili tayong Central Bank of the Philippines, yung 1,000, saan yan inimprinta? Sa ibang bansa po yan, wala po, hindi po yan dito. Bakit hindi nila maimprinta dito na nandito man ang Central Bank of the Philippines natin? Bakit? Kasi matured na ang bilateral antitrust violation na po yan. Yung mag-imprinta sila ng pera na walang backup na ginto. Yan po ang solusyon. Dahil ang Central Bank of the Philippines, yan po kasi ang bankero sa buong mundo. Lahat ng mga Central Bank sa buong mundo, umuutang po yan sa atin. Dahil tayo po ang bankero. Kaya pag maibalik po yan ng ating presidente na ma-reactivate ang tunay na Central Bank of the Philippines, dyan na po tayo ahon sa kahirapan. Lahat po tayo dyan. Maging pantay-pantay na po tayo. Pag i-implement na po ang programa ng Diyos. Ano po yung programa ng Diyos? Yun po ang United Nation Ecosok na mag-uumpisa po sa Pilipinas na libre pa bahay, libre pa lupa, libre kuryente, libre tubig, libre school, libre ospital, at saka may pinansyal na. Yun po siya. Kaya po natatagalan dahil po sa Central Bank of the Philippines na reactivate. Dapat tulungan tayo ng ating presidente na i-reactivate po yan, ibalik ang tunay na Central Bank dahil yan po ang may gold backup. Ang BSP po ngayon ay wala po yung gold backup kundi OFW remittance lang po yan. Yun po ang katotohanan. Balik na tayo doon sa... ano po mga pwede ko may tulong at may lingkod sa inyo? Yan lang, ang lang namin dito, barangay captain namin na Sir Delphine, ay yung mga nag-aangkin-angkin po kasi sa ating mga lupain na sila raw. Magpasalamat po sila dahil pinagkatiwalaan sila nila Ma'am Imelda, blah blah blah, kung sino pa man yung Pinag-ano kasi nila binilin sa kanila ang lupa na ito, blah blah blah. Kasi ito yung ating redeemer na si King Tiburcio Villamor Marcos talagang ay naka-clocks of secrecy po siya ng 50 years na 5 years monetary moratorium. Kaya nung 2012 pa lang mayayaman na po dapat ang Pilipino ay alam mo na, kailangan namin ipaabot to kasi kami ang nakakaalam ng programa. Kaunti lang po kasi nakakaalam nito, Kape. Even lahat mo sabihin mo yan, siguro nakakaalam ng nito, Presidente, Senador at yung mga kongresista. Kasi nag-meeting yan about dun sa Quran na ang alam ng lahat ay pag ang Republic of the Philippines daw, yan ang gobyerno. Hindi po. Ang gobyerno po talaga ay tao. Sila po yung ating ang ating barangay captain na to, presidente. Sila po yung board of trustees natin na dapat namumuno sa atin. So kaya nandito para ipaliwanag ang karapatan ng bawat isa. Opo, naintindihan ko po naintindihan ko po yung binanggit niyo po. Pero ano po yung pinaka-main na maitutulong ko? Yung yung usapin po dun sana kay Arman. Yung usapin niyo po, kung nabigyan na ng CFA, kailangan mag-file po kayo sa court. Kaso po, hindi po kami dahil hindi nga po nag-issuehan kami ng CFA. Kala ko na-issue na sila. Hindi po sila, si Armando lang. Kasi siya nag-blatter. O di dapat magpa-blatter po kayo. Nag-blatter po kami pero hindi po tinanggap yung blatter namin. Hindi po kasi taga dito si Sir Armando. Saan ba siya? Manila. O di dapat Hindi. doon po Manila sila po. Ganito ka po, ganito na lang ka para ganito na lang ma'am para mapabilis. Kasi kami dito is administrador lang man ng lupa. Ang nagmamayari nga itong si King Tiburcio. Ang gagawin na lang, kung mag-ano siya sa korte, mas maganda yun kasi yung hari na ang haharap sa kanila. Dahil kami ay administrador lang kung ayaw nilang makinig sa amin, ayaw po niya yung Armando na harapin si King. pwede natin iharap na si King. Mismo nga sa amin, ayaw nga humarap Paano na kaya yung ating hari? Nung nagharap po kami dito dito sa dito kay So, hindi ko sabihin pinaalis po ba kayo? Yung Doon sa lupa? i-demolish daw po yun doon kasi hindi raw po yung nagbabayad yun doon sa dulo. Tapos yung Ang demolish po kasi dadaan pa po sa akin. Hindi mo basta-basta mo kayo madi-demolish doon kasi pag nagkamali si Kap doon, damay siya doon. Unang-una ho yung demolish team. Kahit saan po i-demolish dito sa barangay ko, sa barangay natin, dadaan po sa akin. Katulad ho yung Maligaya, o ginamit na ho yung lupa ng Maligaya.
Opo. O dadaan pa po sa akin yun. Wala akong didemolish dito na hindi mo dadaan sa akin. Opo. Pagka mo sinabi na, Kap, magpapademolish ako ng lupa ko. O sino po bang nakatira doon? O kayo, for example. Teka lang po, patatawag ko muna sila. Para mo alam nila. Yun ang the best. Ganun ho yun. Kaya ho, Kasi ang nangyayari dito, kaya ho wala hong mangyayari kung wala kasi ang nangyayari dito, Kap, sa anong to, ano muna, nagpapabayad siya, wala naman siyang katibayan, gaya nito. Opo, yan nga po, Kap. Isa pa po yan. Ito po, ano to, ito po ang kabuuan ng Bulacan. Cadastral survey po yan. Ito, nakatunayan na pag-aari po ito ng ating, lumitaw na po siya ngayon. Opo. King Tibor Sibilio Marcos. Nakaka-clock of secrecy lang Wala po ba siya tayong ng ano. video? Wala tayong ano? Andyan ako, nag-video. Nag-video ka. Wala akong ano signal eh. Walang signal dito eh. Ayan po, oh. Aralin natin, Kap. Tingnan nyo lang po muna, Kap. Pwede tingnan. Oo, Ayan eh. pwede Ito nyo po. Kahit anong paligab siya. Oo, hindi. Magpapareceive po kami doon. Ito po. Maswerte ka, Kap. Iisa lang po yan. Ikaw ang unang nakaano nito. Mag-uusap-usap kayo nila dyan. Diyan, pwede matitingnan. Alam nila kasi, lahat ng LRA, alam na nila yan. Galing po yan sa LRA. Sila po ang gumagawa dyan. Ang mga administrator Mga judis, dyan. ang nakakaalam dyan, yung juditic engineer lang po ang nakakaalam dyan. Yan po. At saka yung patungkol naman sa demolition, hihingan lang nyo ng court order kasi wala pong, Walang court sa totoo order, lang hindi pwedeng- at saka yung mga police, hindi pwedeng makialam dito kasi mayroon na po tayong parity agreement, yung binigay ko sa inyo na mga dokumento sa Armed Forces, sa DOJ, sa DILJ, may parity agreement na po na hindi sila pwedeng, Sige po, Ay, meron hindi. po ako dyan. Okay. may parity agreement na po tayo na hindi sila pwede makialam. Bakit? Kasi pwede po sila matanggal sa trabaho. Ang judge po na magpirma dyan sa court order, pwede silang ma-judge. Kayo sa Manila kung saan siya Yan po. nakatira. At sa ganito na lang po sana ang request po namin. Habang kasi po, yung si Ma'am Elizabeth, nakapagbayad na siya ng 200,000. Saan? Doon sa lupa na inaano ni Armando na sa kanya, pero wala nga po talagang binibigay na katibayan. Nasa Kahit kanya ang nasa lupa. kanya talaga yung lupa. Bond paper lang po rini-receive nila. Pinaano na rin po namin yun, pinasilis namin sa abogado, sa munisipyo, yun sa private, Ang sabi po sa amin ng abogado, pinagalitan pa po si Ma'am Elizabeth. Bakit ka nagbabayad ng lupa na hindi naman siya, kumbaga, hindi niya napapatunayan na talaga siya yung humuunot? Kasi wala silang hawak na ebidensya. Tapos bayad lang sila ng bayad. Tapos wala naman silang nare-receive. Kung hindi, bukod sa bond paper lang, na nakapangalan ng pangalan ni Armando na 200,000. Tapos nung naghanap po kami dito, tinanggi po niya yung binayad ni Ma'am Elizabeth na wala daw siyang binayad na 200,000. Mabuti may hawak na resibo. Yung resibo ho, tsaka yung bond paper na notarize po ba? Hindi po. Nag-record lang po Nako. talaga. Parang hindi na Hirap yun. Public law commission, ha? Opo. Yan, doon din po Dinintikan din sa Supreme Wala Court. po. Kaya hindi magpapakita sa amin yan doon eh. Ina-invite pa namin siya dito ngayon. At ito pa po, tapos masaklap. Bukod doon, sinisingilan sila na magbayad na raw ng amilyar. Nagbayad po ng 40,000 yung ng amilyar. Bakit mo pagbabayarin na ako ng amilyar? Ay hindi pa nga nakapangalan sa kanya yung lupa na tinitirahan niya eh. Sabi ko ganun sa kanya. Sabi niya, hindi kasi mayroon na nakatira doon na kahit lang sir, sabi ko hindi mo pwede magbayarin. Ang pinakaano po niyan, i-blatter nyo po at saka magpatawag kung saan ba nakatira yung Armando para makakuha po kayo ng CFA. Tapos ho, saka po nyo pag-usapan sa korte. Certificate to file action po ang ibig sabihin ng CFA. Tapos po ang request po sana namin, kapag daw hindi sila, kasi pinipirsa sila magbayad lalo na po yung si Ma'am Elizabeth. Ang ginagawa niya, nagpapablatter siya lagi dito sa barangay. Papatawag na O naman. di saka nyo po kausapin kapag ka nandito siya. Yun na po, pag nagharap po kami. Pwede man siguro yan ipapatawag ulit, Kap. Tapos ngayon ihingi ng mga katibayan kung sila ba ay legit na ganyan na hihingi ng pera. At saka kami din ipapakita din namin yung mga dokumento na patunay kung sino talaga ang may karapatan.
Kasi, Oo. di ba ka pinakita Kundi natin- kasama naman tayo lahat dito sa karapatan na to. Pinatitulo, nakita nyo na po yun, di ba? Yung wala man lang kasilyo-silyo, tapos pati resibo. Punta po kayo sa RT sa City Hall. Malalaman nyo po kung kanino talaga nakapangalan yung Kaya ang ano lang Ito po ang titulo natin ka po, ang linaw po yan. Stop na muna yung mga magbayad sa kanya hanggang hindi siya na kikipag-ayos sa problema. Di ba may karapatan? Punta po kayo sa City Hall, yun po ang pinaka-the best. Ngayon po, diretso kayo sa City Hall ngayon. Punta na po kayo sa City Hall ngayon, punta po kayo sa land. Sa baba lang naman po yun ng City Hall. Check nyo kamo yung lupa. Yung pinatitirikan ng mga lupa ninyo. Kung kanino talaga nakapangalan. Pagka hindi sa kanya, Oh, sige, hindi yun na sa lang. kanya yun. Tapos ibalik mo kay kapitan. Pagkatapos pag makuha na ninyo yon, i-report nyo kay kapitan. Opo, bukas po. Para ano tayo. Tapos kasi Para- hindi lang po yung staff, mayroon pa kami pag-iimbestiga namin kasi bilang administrador, nag-iimbestiga. Ang dami pa lang nakap binibintang lupa. Eh, hindi sa kanya. Tapos wala din binibigay na dokumento. Wala silang pinangahawakan kahit walang katibayan. Kaya sabi ko, paano Parang hindi ganito po ang mating? itsura no, no? Natitignan niyo sa City Hall. Ang bata-bata ng kapitan, ano? Ito po ang title na tinatawag. Opo, yung Ganyan po base. yan. Certificate of title. Buti mo magpirma yung mga title niya. Title po ito ng barangay natin. Mm. Kaya ako po hawak. Siyempre ako kapitan eh. Kaya ako may hawak ng titulo ng lupa natin. Binili ko po kasi yung likod na lupa eh. Opo. Buti namin Ito po yung may-ari nung pinagbilan ko. Dapat po ganito yung papel listin nyo. Pwede bang makapicture niyan, Dok? Ay, hindi po pwede. Dahil po, titulo po ng barangay natin to. Sige, okay lang. Ito po yung tinatawag na Registry of Deeds. Opo. Ha? Registry of Deeds. 2024, printed. Ito po, yung titingnan nyo yun, kung kanya pa talaga yung lupa na yun. Kasi baka mamaya, binibenta mo sa akin, di mo pala iyo. O, yun nga po. Eh, diba? hindi mo naman bibili. Oh, Ikaw yun, baka. yun po yung dapat tignan nyo sa City Hall. Makita nyo po naman doon yun. Kung kanya pa talaga yung lupa. Kahit kung kahit yung ano lang, pangalan lang niya, hindi ano doon, hindi... Kung kanina po nakapangalan yung ano. Kasi wala na siyang binigay na mga kakakinlan lang. Kahit na mga ID niya, wala siyang binigay eh. Malamang po kami na Tinitingnan ko nga siya sa ano ba, may Kasi po, Facebook siya, wala eh. ayon sa pagkakaalam ko, yung lupa po sa Upper Northern Hills, subdivision yan eh. Ano yan dati po kasi may ano yan, mayroong may lumapit mo sa kaibigan ko na pinabibintay yung buo na yan. Subdivision po ang lupa sa Upper Northern Hills, kaya nagtataka po Kaya ako nga kung po, bakit yung may bakit may-ari nun. Oo. Ako po yung Doña yung bahay po namin. Sa Doña Josefina Village. Yung Doña Josefina Village, yung vacant plot doon, sa Doña Josefina Village yun. Pag may-ari po yun, ang subdivision. Kasi hindi pa nabibili ng tao eh. Opo. O yung lupa namin, yung part ng lupa namin, is part na ng lupa, nakapangalan na po yun sa mga magulang ko kasi nabili na po nila noon yun eh. Lumpa. O yung kung may bakanting lupa po doon, at kung nag-develop po noon ay subdivision ng Upper Northern Hills, yung may-ari po noon is Upper Northern Hills. So, hindi Tama sa po. hindi kay Armando, sa akin. Kaya po dapat hanapan niyo po siya ng sa City siyang Hall. may bigay na dokumento. Ayun po. Ganun na lang. Isang araw, ma'am. Puntahan nyo Yan na na lang lang. yun. Ito, usapin na to para dito sa iba yung usapan dito do. Barangay Captain namin, Sir Delphin, na yung sa original title natin na OCT The 014, yung pangkabuuan po ng Luzon, Visayas at Mindanao kasama ang North Borneo, Sabang. Di ba nga pwede naman From sa Region hindi 1 to- naman na magbayad hanggang hindi na. Kasi magbabayad sila, tapos papatunayan namin na hindi pala siya yung may... Kung hindi ko kayo magbabayad, obligado naman po siya na magsasampa sa inyo sa court eh. Oh, yun. Yun ang maganda. Hindi. Sabi niya. Kasi kung hindi naman ho kayo magbabayad, siyempre reklamo ko kayo. Kung may CFA na po kayo, sa korte na kayo mag-uusap nun. Kung Oh, yun ang hindi na maganda. kayo hinaharap sa korte, siya may problema nun. Opo. Di ba? Yan may problema nun. O kunyari, akin yung lupa. Hindi nagbabayad ito. Siyempre, ipapailan ko po kayo sa korte na umalis na lang po kayo dahil sa inyo binabayaran. O sa court naman po makikita kung iyo ba talaga
talaga, yung inireklamo nyo naman talaga, inyo ba talaga itong lupa na to? Bakit mo ako pinagbayad? Babalik mo yung pera mo. Hindi. Doon na po kayo mag-uusap. Oh, sabihin nyo na kung kami pababayaran nyo, hindi na sa iyo, sa tunay na may-ari ng lupa. Na ngayon, kung may reklamo kayo, wag sa amin dahil kami administrador naman. Doon sa tunay na mag-hari, iakyat nyo sa korte, doon na magkaalaman. Sa korte. Ganun lang yun. Oo. Kasi kung hindi kayo magbabayad, delikado po kayo kahanapin. Ayun nga, magkano po eh. Oh, ganun lang yan eh. Sa korte. Oo. Tapos pag magpa-demolish sila, paalisin ka dyan, wala silang karapatan dahil protektado tayo sa Epralo. Wala demolish na hindi. May ano tayo. Yun, tama. Ayan ang kapitan natin. Ano ba yung tarpaulin natin? Kailangan tayo. Oo nga eh. Sige po, punta po ako sa school eh. Birthday po nung... Saan yung tarpaulin niyo na pula? Tarpaulin na pula. Saan yung tarpaulin na pula? Tarpaulin. Ma'am, excuse me. Ito po, para sa... Lagay mo rin ito dyan. Para sa'yo yung Packets yan. Ano may basay, mama. May basa-basa si Kat. Para simple rin po ako nito, ma'am. Tarpaulin. Hindi nga yun ang gusto ko. Sa court po kayo dapat mag-ano. Sa City Hall punta ko muna kayo. Kasi kami, tinutubunan namin yung mga mga katulad namin kasi diba marami nang dinibuhos. Mayroon katulad na may nakita kami sa piso kawawa naman, patayo ng bahay ng pagkalaki tapos dinibuhos sila, giniba. Kasi pinitahan sila ng lupa na walang dinibuhos. Marami yung ganun. Ngunit kaangkin-angkinan lang para kumita. Pero hindi, walang titulo. Kaya nga po, Lahat paano po, makikita nangyari nyo yun? po sa City Hall. Opo. Kung kanino po yung lupa na yun. Makikita nyo po sa Register of Deeds. Doon po sa City Hall yung makikita. Tsaka di ba kapag ka nagbabayad ka ng na halimbawa bayad ka ng lupa, kailangan ang resibo nun may talaga. Ano ba yan? Ayan po yung yan This property is owned by Alpha Omega is Community Development Partial Program. Eminent Domain, Master Mother Title, yan po. OCT Yung mga natirang mga makating lote ito po siya. pwede Tsaka patayin. protektado po dito ng tatlong treaty. Treaty of Paris, Treaty of Versailles, Treaty of Understanding in Concordance of Agreement. Kaya protektado po dito ng 16 Court Order o taking po sa Supreme Court. Tatlong bisis po siya. Nandito po yun sa Pakita nyo na rin nandito yan po. sa City Hall. May dokumento po kami lahat dito. Kasi lahat ng lupa, marami ng mga lupain kap na nilalagyan namin dito. Oo. Para magkaroon At sila saka ng mga ito po Embargo Power Act 1807 at saka Certificate of Ayun Global po, Immunity. punta po kayo sa Yan City po. Hall. Para po malaman ninyo kung kanino nakapangalan yung sinasabi po, pinag-uusapan natin na lupa. Kung hindi sa kanya nakapangalan, ba't mo pabayad sa kanya? Habol tayo, para makahabol tayo. Pero para sa kalaman ka pa, hindi po ibig sabihin ng Alpha Omega ay nag-aagaw ng lupa. Sa atin po lahat to. Para po sa atin lahat. Ipapamahagi po yan sa sambayan ng Pilipino na maging pantay-pantay Brad, ikaw na na po tayo. magpaliwanag Ito na po dito. ang programa ng Diyos na maging pantay-pantay po tayo. Ito, bigyan na natin to kay Kap. Medyo Yan yung na galing hindi okay yung pero galing na sa yan. Ito po kapag para Bago lang kasi dadaan man sa iyo yung mga demolition team. Ito po may mga parity agreement na po yan Kap na ang mga pulis po dito Bago o lang mga yan, Kap. armed forces, DILG, ito po DILG, Department of National Defense, alam na po nila to. Kasi baka kawawa din yung mga pulis na papunta doon, sila matatanggal sila sa trabaho ng dahil lang kung hindi nila alam. Kasi alam na po ito ng nakakataas. May parity agreement. Sige po, dadaan naman po sa akin yun eh. Bago ho sila maggumawa ng action doon, dadaan ho Ang sa amin lang man, ayusin lang natin. Apo. Idaanan din sa Pag-usapan ng tama. maayos. Apo. Yan lang po. Approve, wala ka. Maraming salamat I love Kap. you. Nice to meet you po. Ingat po. God bless po. Thank you po. Huwag niyo ako papabayaan lagi sa affairs. Lagi niyo ako ipagdadasal. Yes po. Lagi niyo ako isasama sa dasal. Thank you po. Dito. Love you. Alam niya. Pamangkin ng
ambassador natin. Ingat po kayo, ha? Pupunta po ako sa, pupunta po ako sa birthday po ng principal na. Okay, nandito po yung administrador natin sa Bulacan. Dito po kami sa opisina ng aming barangay captain, Honorable Delphin Tikboy di San Pablo. Ano Di po, for receiving lang po. punong barangay po. Binasa po ata ng ate. Iniwan nyo lang naman po. Ay, kumbiyan mo. Receiving lang po. Ang katunayan po ito is receiving. Opo.